Olats na. Ano po. Anyway, mga bossing, pang-ilan pa lang natin 'to, oh. Pangatlo, pang-apat, eto na. Naku, ayan. Isang kaibigan, oh, kwentong ibunan 'to, eh, oh, ayan, naku. Eh, sabi nga daw po mga kababayan, eh, halos 70% 'no, 70% daw po ng libro o ng aklat na ito, eh, kopya, kung hindi ako nagkakamali doon sa word na dapat kong gamitin. Hmm. Isang kaibigan, kwento ni Inday Sara Duterte. Ayan. Eh, kaso dito, oh, kabila naman. Auli, just a little blue. Halos parehas po, pati po yata yung ano, itsura ng mga ibon, iba naman, owl. Oh, Andy Ranton, ayan. Sabi ni ano, Annabel Yabe, "Mark, pwede kang artista kasi ang gwapo mo." Naku po, magagalit sa inyo yung mga ano, yung mga vlogger ng OTAP vloggers, mga bossing, 'no, kasi gusto nila sila daw po yung gwapo. Sabi ni Lorelai Jesener, copyright si Sara Duterte, ang libro na 'yan gagamitin, 'no, sa pamumulitika, Mark, at brainwashing sa mga kabataan. Anyway, mga bossing, hindi ako lalalim dito. Pero po, habang pinapanood ko yung hearing kahapon ba 'yun o nung isang araw? 'No, kahapon. Pagdating ko ng bahay, kumain lang ako, pagod na pagod. Tapos, um, dumating si ate, yung magma-massage, 'no, sobrang pagod, eh. Pinakinggan ko. May mga katanungan, napakasimple ng tanong, 1+1 = 2 nga, eh. Sabi ko, 1+1 = 2 yun, ha, ano nangyari dun? Oh. Ang katanungan po ay ganire. Ang katanungan po ay ganito, ano ang nilalaman nung libro? Ang dami ko pong narinig na sagot ni Inday Sara Duterte na ating Vice Presidente. Una po, mga bossing, ang narinig ko ay isang kwento ng pagpunta ni Senadora Risa Hontiveros doon sa kanyang law firm sa Davao, 'no? Oh, pagpunta ni Senadora Risa Hontiveros sa kanyang law firm sa Davao, kung di ako nagkakamali dito sa lugar, 'no? At nagpapatulong na magkaroon o makakuha ng boto sa mamamayan ng ilang barangay, ilang komunidad doon sa Davao si Senadora Risa Hontiveros. Alam niyo naman po, eh, natural lang po sa mga kandidato 'yun, mga bossing, di ba? Oo, baka naman puwede masuportahan niyo ako diyan sa lugar ninyo o baka yung sa mga ilang mga barangay captain, mailakad ninyo, mailapit ninyo ako sa puso ng ng mamamayan ninyo. Normal naman po 'yun, di ba? Pero nagtataka po ako, mga kababayan, bakit po 'yun ang naging sagot ni VP Sara? Ang tanong po, uulitin ko, mga kababayan, is ang tanong po is, ano ang nilalaman ng libro? Yun po yung sagot. Sabi ko, saan malalim yung sagot, 'no? Malalim na ang tanong lang po, eh, nandito sa ibabaw, ang lalim ng sagot. Sabi ko, bakit ganun nga? Ano? Hindi naging 1+1 = 2. Hindi ho kaya hindi alam ni VP Sara kung ano yung nasa loob o nilalaman ng libro, mga bossing? Meron pa, inulit lang ho yung mga katanungan, mga kababayan, 'no? Ang sagot ulit, pangalawang sagot ni VP Sara, kasi po mga ano, sabi niya, kasi po nandiyan po sa loob ng libro ang pangalan ko at ito pong libro na 'to ay ipapamahagi po, 'no, sa mga kabataan at yung mga kabataan po, eh, ano po, mababasa po ng mga magulang nila 'to. Sabi ko, advance mag-isip si VP, 'no? Ang tanong lang sa kanya is ano ang nilalaman ng libro? O yun nga, nilalaman yung pangalan niya sa loob, 'no? Sabi niya, mababasa po ng mga magulang yung libro, makikita po yung pangalan ko.
Siguro gusto niyang sabihin, kinakabahan na po si Risa Ontiveros kasi po baka iboto ako nung mga magulang. Oh, malayo pa din yung sagot mga boss. Malayong-malayo pa din. Sabi ko nga, 'no, advance mag-isip si VP. Ano, yung tanong pa lang sa kanya, ano ang nilalaman ng libro, pero yung parang utak ng ating Vice Presidente, mga kababayan, pang 2028 na, eleksyon na. Kung ano ang kahihinatnan ng pagtakbo sa pagkapresidente. Ang layo ho, eh. Ano? Or siguro ganito 'yan. Bago pa lang ho, mga kababayan, pumunta ang ating Vice Presidente do'n sa hearing na 'yon, G na siya, galit na siya, 'no? Kaya pagdating do'n, talagang kahit ano na lang, 'no? Kahit ano yung tanong, ang isasagot ko, eto, kung ano yung saloobin ko. Ayan, layo po talaga. So, meron lang po akong ilang mga naiisip dito, mga kababayan, 'no? Kung bakit gano'n yung naging sagot, kung bakit gano'n po yung ano. Una, galit na talaga siya, 'no? Pangalawa, hindi niya alam kung ano yung nasa loob o nilalaman nung libro na yon. Hindi ho siguro binasa. Bakit? Eh, kasi kung nabasa 'yan o kung alam niya mismo, pero nakasulat kwento ni Inday Sara Duterte, eh. Kung alam niya mismo, dun mismo sa hearing na yon, ang nakasulat po diyan ganito, ganyan, okey. Hindi naman ho aabot ang Vice Presidente, mga kababayan, na maging isang Vice Presidente kung hindi marunong umunawa, 'no, nung mga katanungan sa kanya. Alam ko naiintindihan niya yung tanong sa kanya. Alam ko intinding-intindi niya, 'no, yung tanong sa kanya, mga bossing. Problema nga lang ho, hindi alam yung isasagot. Hindi alam kung ano yung laman nung libro, mga kababayan. Kasi kung alam niya 'yan, sasagutin niya 'yan. Bakit siya pipili o bakit siya pupunta sa ibang kasagutan kung eto, simple lang yung katanungan na hindi about sa politika o hindi about sa malalim at alam niya na mabubutasan siya diyaan sa isinagot niyang 'yan. So instead na sagutin, ganito po ang loob niyan, ganito, ganyan ang kwento. Isang magkaibigan, 'no, isang loro at isang kung ano man, yung isang ibon na yon, ganito po sila. Oh, tapos ang usapan. Pero iba po yung sagot dahil walang maisasagot doon sa mismong tanong. O 'di ho ba, mga kababayan? So ano po ibig sabihin nito? Kung sakali na gano'n po talaga, 'no, at tama ang hinala natin, tama ang iniisip natin na hindi binasa o hindi alam ni VP Sara kung ano ang nilalaman ng libro, mga bossing. Ibig sabihin lang, magkaroon lang ng proyekto, okey na 'yan. May maipakita lang na mga librong pinapamigay, okey na 'yan, 'no? Kasi po ang isang, public servant, mga kababayan, ultimo, napakaliit. Saglit lang. Bago kayo mag-ano niyan, bago kayo mag-produce niyan, basahin kong maigi. Etong kunyari, nakasulat, etong ano na 'to, maliit lang 'to, pero mas gusto ko talagang matutunan ng taong bayan, 'no? Ayusin ng maayos 'to. Ultimo maliit na detalye, babasahin niya 'yan at iko-correct 'yan. Kaso po, mga kababayan, kung ang estilo o naging hakbang po, "Ma'am, magpagawa tayo ng libro." 'No? "Ma'am, magpagawa tayo ng libro, maganda ito." 'No? Para talagang yung popularidad natin, tumaas sa taong bayan. Mas gustuhin ka ng taong bayan. Ano? "O sige, anong libro?" "Ganito po, lagay natin kwento ni Inday Sara Duterte." Tapos ganyan, ganyan. Mukhang okey yan. "O sige, 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 kayo na bahala, gawin niyo." Boom! Ginawa ko. Yung mga staff naman siguro ina-analyze lang ho natin yung posibleng na mga nangyayari, o posibleng naging hakbang nila.
mga staff naman or sige paano tayo kukuha ng kuwentong gano'n? Ito meron akong nabasa, "Wag niyong kopyahin lahat, saktuhan niyo lang. Ibahin niyo yung ibang ibahin niyo yung istorya sa ibang bahagi." Ganyan, eh, di produce na, okey naman 'yan. Ngayon umabot na 'no, sa Senado. Pag-abot sa Senado, diyan na yung punto na, "Madam VP, paki-explain nga ano po yung nandun sa loob ng libro." Eto po kasi, sasagot na si VP, eto po kasi, si Senadora Risa Hontiveros, naalala ko po, pumunta doon sa Davao, pumunta po doon sa aking law firm at pagkatapos ho, sabi sa'kin humihingi ng boto kumbaga, um, nagpapatulong ng boto 'no, para makakuha ng boto. So nung nanalo na po, siya na po ang unang-unang bumanat kay dating Pangulong Duterte. Yun ang sagot. Kasi hindi alam po kung ano yung nasa loob nung libro, mga kababayan. Yan lang po yung pag-aanalisa ko kung ano po yung posible. Bakit gano'n ang layo ng sagot ng ating Vice Presidente sa katanungan sa kanya doon sa hearing, mga boss.